Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Karding, isang mangingisda. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa. Madalas ang inyong mga kwento tungkol sa mga aswang ang nagsisilbing libangan ko pagkatapos ng maghapong pagod sa laot. Matagal na po ninyo kong subscriber. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari po ito nung bata pa ako sa islang napapalibutan ng malawak na karagatan at mga bakawan. Noon, isa lamang akong simpleng anak ng isang mangingisda. Payat, tahimik at mahiyain. Pero nagbago ang lahat ng gabing natusok ang palad ko ng isang mahiwagang itim na hipon. Inakala ng tatay ko na mamamatay na ako sa lason dahil sa matinding lagnat. Pero nagkamali silang lahat. Ang tinik na bumaon sa aking balat, ito pala ang magsisilbing susi para mamulat ako sa isang malupit na katotohanan. Isang lihim ang aking matutuklasan. Ang munti naming isla na akala ko ay payapa ay isa na palang pugad ng mga aswang. May mga halimaw na palang nambibiktima kapag sumasapit ang dilim. At dahil din sa insidenteng yon, ang batang dating walang muwang ay naging isang buhay na bangungot ng mga nilalang na patuloy na nagbabalat kayo sa aming baryo. Muli, ako po si Karding at ito ang aking kwento. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay nasa laot na kami ng tatay ko. Malamig ng oras na yon. Nanunuot ito sa suot kong long sleeve. Inaayos namin ni tatay ang dala naming lambat. Karding, yung lubid ha. Siguraduhin mo maigpit ang bowl niyan. Ayokong mahulog ulit ang huli natin, kagaya na lamang na nangyari kahapon. Opo tay, maayos na po. Ibinuli ko na po ng mabuti. Sigurado po akong marami tayong mahuhuli ngayon, tay. Medyo namamanhid pa ang mga kamay ko ng sandaling yon dahil sa pagkakahila ko sa mga magaspang na nylon ng aming lambat. Pero hindi ko magawang magreklamo. 13 taon pa lamang ako at sa aming isla, ang edad na yon ay sapat na para ituring na katuwang sa paghahanap buhay. Kami na lang ni tatay ang magkasama sa buhay dahil ang nanay ko ay hindi ko nakagisnan. Sabi ni tatay, namatay siya nang ipinanganak ako. Pero ang kakulangan yon ay hindi hadlang para mapalaki ako ng tatay ko ng maayos. Hindi siya kailanman nagkulang. Minahal niya ako ng buong buo. Simple lang ang buhay namin sa isla. Sa madaling araw, nangingisda kaming dalawa at madalas na pwestuhan namin ay yung lugar na tinatawag naming pulong. Marami kasing nahuhuli doon na mga malalaking hipon, pusit at sari-saring isda. Ilang sandali pa ay naayos na namin ang lambat. Agad namin itong hinagis sa dagat. Ngunit sa unang tapon ay wala kaming nakuha maski isang dilis. Aray ko, yun lang. Malas yata ngayong gabi ah. Huwag mong isipin yan, makakahuli din tayo. Unang bitaw pa lang naman negatibo ka na kagad. Muli naming inihanda ang lambat at sa pagkakataong ito, itinodo ni tatay ang paghagis. Naghintay kami ng ilang minuto bago ito muling hilahin pataas. Pag-ahon ng lambat, tanging lumot lang at ilang piraso ng tuyong dahon ng bakawan ang laman nito. Tay,
Wala talaga eh. Kahit isang piraso ng isda, wala. Zero, bokya. Tay, hindi kaya baka tulog pa po ang mga isda rito? Oo, baka nga tulog pa sila anak. Mabuti pa lumipat na lang tayo sa ibang pwesto. Baka gising na ang mga isda doon. Dumusog tayo ng konti doon, sa may mas malalim. Pinaandar ni tatay ang makina ng bangka. At nang matapos, ay dahan-dahan na kaming nagpalaot pa. Pero hindi pa kami nakakalayo, ay bigla na lamang huminto ang makina ng bangka. Hala tay, bakit po huminto? Naubusan po ba tayo ng krudo? Hindi anak, imposible na maubusan tayo ng krudo. Dahil puno ang tangke nito eh. Naku baka mamaya may sumabit sa hélice. Parang may humatak sa atin kanina tay bago mamatay yung makina eh. Sinubukan ni tatay na hilahin ulit ang lubid ng makina, pero ayaw na talaga nitong umandar. Malas naman oo. Ngayon pa talaga tumirik tong bangka na to. Pambihira. Tay, paano po yan? Ano pong gagawin natin? Ano pa? Di uuwi na. Sige na. Kunin mo yung sagwan. Magsasagwan na lang tayo. Hindi ko pa man nakukuha ang sagwan, ay bigla akong nawalan ng balanse dahil sa biglang paghampas ng malaking alon sa bangka namin. Natumba ako. Patuloy ang pagdating ng malalaking alon. Tay, bakit parang may bagyo po? Nakakatakot po ang malalaking alon ah. Huwag kang mataranta. Sige na, iabot mo sa akin yung sagwan. Hindi tayo pwedeng manatili dito sa gitna. Kailangan natin makapunta na kagad sa Pampang. Dahil mukhang malas nga tayo ngayong gabi. Hindi na tayo pwedeng mangisda. Mas lalo tayong walang mahuhuli dahil sa mga alon. Sige na, bilisan mo. Kinuha ko ang sagwan at ibinigay yon kay tatay. Mabilis niya naman itong inabot. Nagsagwan na siya pabalik sa Pangpang ng aming isla. Pero nang tumapat na kami sa may pulong, ay may napansin ako sa unahan. Tay, teka sandali lang. Tignan niyo oh. May mga tao po sa Pampang. Napatingin si tatay sa direksyon kung saan ako nakatingin. Siguro ay humigit kumulang 20 ang tila nagpuprosesyon sa may Pangpang. Naglalakad sila ng napakabagal. Ang kanilang kasuotan ay gawa sa magaspang na burlap o sako. Tinahi itong kamuka ng abito ng isang pari. Pero may hood na siyang nagtatakip sa kanilang ulo at muka. Bawat isa sa kanila ay may tangan na isang mahabang kandilang itim. Nakapagtatakang malakas ang alon, malakas ang hangin, pero hindi namamatay ang apoy ng mga yon. Nako Karding, huwag kang maingay. Huwag mo silang titignan. Yumuko tayo. Bakit po? Mamaya ka na magtanong. Sige na, pikit. Hinawakan ni tatay ang bato ko at halos isubsub ako sa saig ng bangka. Diyan ka lang Karding ha. Huwag kang tatayo. At lalong huwag na huwag mo silang titignan. Lalo na yung ningas na mga kandila nila. Bakit nga po tay? Sino po ba sila? Hala, teka. Sila ba yung... Huwag kang maingay. Manahimik ka muna. Kapag napansin nilang pinag-uusapan natin sila at nakatingin tayo, Jack na hindi na tayo makakauwi. Gusto mo ba yun? Ayoko po. Matapos kong sabihin yon, ay nanahimik na ako. Ganon din naman si tatay. Nanatili akong nakapikit at nakayuko. Pero ramdam kong muling isinasagwa ni tatay ang bangka. Ilang sandali pa ay iminulat ko na ang aking mga mata at tinignan kung nasan kami. Lumipat ang bangka sa pulong. Nagtago kami sa gilid ng mga bakawan at doon sandaling nanahimik. Tay, ano po, wala na po ba sila? Nandiyan pa. Naroon pa sila at parang nagdarasal. Sila po ba yung mga kapatiran na sinasabi ni Kaambo? Oo, sila nga.
Kaya manahimik ka lang dyan hanggang sa makaalis sila. Huwag kang gagawa ng kahit na anong kilos na makakakuha sa atensyon nila. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tanawin sila. At nakita ko nga ang maliliit na ningas ng mga itim na kandila. Nakahilera sila sa dalampasigan. Nakayuko ang mga nakasako nilang ulo. Habang nakaharap sa dagat, wala silang imik. Pero mabigat ang presensya nila na damang-dama hanggang sa aming pinagtataguan. Tumahimik ako at itinuon ang paningin sa tubig sa gilid ng bangka at may napansin ako sa ilalim ng tubig. Tay, tignan nyo. Ang daming isda. Totoo ang nakita ko. Nakita ko sa lugar na yon ang mga nagtatalo ng isda. Yung lambat natin, Tay, dali. Naku anak, hindi pwede. Pabayaan mo na mga isda na yan. Po, bakit po? Hindi nga natin sila pwedeng hulihin. Bili ni Kaambo na hindi pwedeng manghuli ng isda hanggat natatanaw pa ang kapatiran. Hindi rin daw makakain yan. Sus, ang dami namang arte na matandang yon. Magtigil ka nga. Huwag mong bastusin si Kaambo. Alam mo naman kung ano ang kakayahan niya, di ba? At kung sino siya dito sa atin. Nire-respeto ng madami ang matandang yon dahil siya ay isang makapangyarihang albularyo. Alam ko naman po yun, Tay. Pero ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit bawal mangisda kapag nandyan po yung kapatiran na yan. Sino ba kasi sila? At ano po ang kaayahan nila? Hindi ko rin alam, Kardeng. Pero ayon sa mga naririnig kong kwento, may mga taong naging pasaway tulad mo na hindi nakinig sa mga sinasabi ni Kaambo. Ayun, nalason sa mga huli nilang isda. Talaga po? Pero paano naman po nangyari yun? Ewan ko. Pero baka dahil sa mga dasal nila. Alam mo, mahirap talagang ipaliwanag, anak ang mga kababalaghang nangyayari sa paligid natin. Pero para hindi tayo mapahamak, maniwala na lang tayo at sumunod. Wala namang mawawala Meron po mawawala, Tay. Ito po mga isda. Sayang po to. Sayang bang maituturing yan kung magiging lason at siyang papatay sa atin? Sige nga. Hindi ko nasagot ang tanong na yon ni tatay. Nanahimik ako at hindi na itinuloy ang balak kong manghuli ng isda. Pero ilang sandali pa ay may narinig akong tilamsik ng tubig na para bang tumalon. Napalingon ako sa direksyong pinanggalingan ng tunog at doon ay nakita ko ang isang lamang dagat na lumalangoy-langoy malapit sa bangka namin. Pilit kong inaninag kung ano yun at namangha ako ng tuluyan kong makita kung ano yun. Isang malaking hipon na halos kasing taba at haba ng mga braso ko. Kulay itim ito na parang uling pero parang may mga ugat itong umiilaw na kulay asul at kulay ginto sa tuwing tatamaan ng sinag ng buwan. Kung ano man yung binabalak mo, anak, huwag mo nang ituloy. Ano mang hulihin mo habang nariyan pa sila ay hindi biyaya kundi sumpa. Pabayaan mo na yan. Pero Tay, sayang to. Isang dakma lang, may ulam na po tayo mamaya. Ang laki. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng hipon, Tay. Hindi na baling wala tayong ulam, anak. Hintayin na lang natin na makaalis ang kapatiran at matapos sila sa kanilang ritual na ginagawa bago natin ituloy dito ang pangingisda. Tiisin mo na muna. Napakamot ako sa ulo. Sayang talaga. Napatitig ako sa tubig. Hindi ko maialis ang tingin ko sa hipon na yon, lalo na at parang nahihipnotismo ko sa kanyang paglangoy. Mabagal, para bang tinutukso niya akong abutin siya. Ilang sandali pa, hindi na ako nakatiis. Kinalimutan ko ang biling tatay. Kinalimutan ko ang kapatiran. Dahan-dahan kong inilubog ang aking kamay sa tubig at dahan-dahang inilapit ang aking palad sa ilalim ng tiyan ng hipon habang ang kabilang kamay ko ay naghihintay sa ibabaw. At sa isang mabilis na dakma, nahuli ko ito. Bigla itong pumalag, kaya mabilis ko siyang itinaas.
Huli ka! Karding! Ano ba? Bitiwan mo nga yan! Ngunit huli na. Sa sobrang lakas ng pitik ng buntot ng hipon, tumama ang aking palad sa matulis na sungay o tinik na nasa gitna ng kanyang mga mata. Aray ko! Natusok ako! Agad akong napasigaw nang naramdaman ko yung parang kuryente na gumuhit mula sa palad ko hanggang sa kilikili. Sa gulat ko, nabitawan ko ang hipon at bumagsak ito sa sahig ng bangka. Anak nang, ano ba nangyari sa'yo? Ang kulit mo kasi! Tay, natusok po ako ng tinik ng hipon. Ang sakit, tay. Para po akong napapaso. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Napakakulit mo kasi. Hindi ka marunong makinig. Sinabi nang wag mo na munang hulihin eh. Sorry po. Yan. Diyan ka magaling. Pagkatapos mong hindi sumunod sa kakahingi na sorry. Ang tigas ng ulo mong bata ka eh. Ngayon iiyak-iyak ka. Kasalanan mo yan dahil di ka marunong makinig. Patawad na po. Hindi ko naman po kasi akalain na ganito po mangyayari. Aray, ang sakit po talaga, tay. Ang kirot. Napatingin ako sa sugat ko. Sa maliit na tusok ay may lumabas, hindi dugo, kundi likido na malapot at kulay asul. Kita mo na yan? Sabi ko naman sa'yo, di ba? May sumpang hatid ang mga kapatiran na yon kapag hindi sila sinunod. Yang katigasan ng ulo mo, yan ang papatay sa'yo balang araw. Hindi ako makasagot. Kahit medyo masasakit ang sinabi ni tatay, ay alam kong nag-aalala lang siya ng sobra sa akin. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Makalipas ang ilang minuto, habang tumatagal, lalong lumalala ang sakit at kirot. Aray ko! Ang sakit na talaga, hindi ko na kaya, tay. Aray! Anak, sandali lang. Tumahimik ka muna. Tignan mo. Itinuro ni tatay ang pangpang. Dahil sa ingay naming mag-ama, ang grupo ng mga taong yun ay tumigil sa pagdarasal at ang kanilang mga ulo na nakayuko at nakatago sa ilalim ng hood ay dahan-dahang humarap sa direksyon ng aming pinagtataguan sa bakawan. Yuko, anak! Yuko! Agad niyang isinubsob ang ulo ko sa ilalim ng bangka. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay sa aking batok. Pero dahil sa kuryosidad, itinaas ko pa rin ang aking ulo para makasilip. Pero wala na akong nakitang tao. Wala na ang mga kapatiran. Inilinga ko ang aking paningin sa ibang direksyon. Pero wala pa rin. Naglaho sila na parang bula. At kasabay ng pagkawala nila, may narinig kaming malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Halos sabay kaming napatingin sa itaas ni tatay. Tila mga dambuhalang ibon ang nakita namin. May malalapad silang mga pakpak at madami sila. Siguro ay humigit kumulang 20. Tay, wala na sila. Umalis na. Talaga? Salamat naman kung ganun. O ano? Kumusta ng pakiramdam mo? Makirot pa rin po eh. Pero mas masakit po kanina. Ang pakiramdam po nito, parang manhid na po. Pero meron pa pong konting kirot. Ganun ba? Mabuti pa umuwi na tayo. At magpahinga ka na. Hindi natin alam kung anong klaseng hipon tong nakuha mo at kung anong sumpa ang bigay nito sa'yo. Iuuwi po ba natin yan, tay? Pwede po ba nating ibalik sa dagat? Mukhang buhay pa po naman eh. Yun ba ang tingin mong makakabuti? Opo, kawawa naman po eh. Saka, hindi naman natin mapapakinabangan yan. Tumango si tatay. Dahan-dahan niyang dinampot ang malaking hipon gamit ang isang piraso ng basahan at pinakawalan ito sa tubig. Pagkalubog ng hipon, muli itong kumislap bago tuluyang naglaho sa ilalim ng tubig. Nang matapos ay agad na siyang nagsagwan ng mabilis hanggang sa makalapit na kami sa dalampasigan. Pagkarating namin, halos hilahin ako ni tatay pababa ng bangka
Inalalayan niya ako habang ang isa kong kamay ay mahigpit na nakahawak sa sumasakit kong palad hanggang sa marating namin ang aming maliit na kubo. Pumasok na kami sa loob. O sige na, maupo ka na muna riyan, Karding. Huwag kang malikot, ha? Nagmamadaling kumuha siya ng isang bote ng suka at malinis na damit. Humila siya ng silya sa tapat ko at hinawakan ang kamay ko. Tiisin mo ito. Lalagyan natin ng suka. Sabi kasi ng mga matatanda noon, ang suka ay kayang humigop ng lasyon ng mga lamang dagat. Kung may kamandagang hipon na yon, sana makuha sa linis. Teka lang po, baka po masakit yan. Tiisin mo nga eh, kaysa naman wala tayong gawin. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang suka sa palad ko. Napangiwi ako at napakapit sa gilid ng upuan. Aray tay, ang apdi! Parang lalong uminit! Aba, kailangan nating gawin to, anak. Mas mabuti na maapde kaysa mabulok yung kamay mo. Sige, tumingin ka sa akin. Huwag mong tignan yung sugat. Tama na po tay, tama na. Ayoko na po, ayoko na. Tay, ayoko na pakiusap. Yan ang napapala na mga kagaya mo matitigas ang ulo. Ay, nako. Sige na nga. Humiga ka na muna sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Mamaya pagsikat ng araw, dadaling kita kay Kaambo para makita niya yung nangyari sa'yo. Opo tay. Napabuntong hininga si tatay. Tapos ay inalalayan niya ako papunta sa akin.